Guys, so welcome back. So in this video, we have another question. Hello ma'am, first timer rancho owner po. May heater ka po na gamit, ano pong marereko nyo? Yes po, ito po, may gamit po akong heater. Ito pong brand na to, kaya ito na rin yung binili ko kasi unang-unang heater ko dito sa very first aquarium ko, yun din yung brand. So yun na rin yung binili ko kasi tested ko na siya. Until now, gumagana pa siya. Naka-turn off lang siya ngayon kasi iwa-water change ko na sila. Meron din ako biniling isang brand hindi ko siya marirecommend. Binili ko siya para dun sa, dito sa hospital tank ko. Mumurahin siya. Isip ko kasi, since hospital tank lang naman, okay na yung ganun. Hindi siya accurate. Kumbaga, kung nag-set ako ng temperature, kunwari 28 or 30, sinet kong temperature, pag sinecheck ko sa thermometer, hindi siya accurate. Ilalagay ko na lang din dito yung binili kong brand na yon. Ilalagay ko na lang din dito yung binili kong brand na to. Ito, 100 gallons to. Isa lang yung nabili ko kasi yung variation na 250 watts sold out. Kaya isang 500 watts na lang yung binili ko. Pero yung iba, ang ginagawa nga, dalawang heater, kunwari 100 gallons, gawin nila, dalawang 250 na watts ng heater, lalagay nila sa magkabilang dulo. Every aquarium ko po, kung mapapansin nyo, merong thermometer. Ito din, meron din dito. Dito din, and dito din. Lahat po may thermometer kasi minomonitor ko po yung temperature nung aquarium ko. Safety na rin para malaman ko if accurate pa ba yung temperature nitong heater ko versus dito sa thermometer. Yun nga, kagaya nung isa kong binili na brand, nilalagay ko to sa 28 and then do sa thermometer, malabas siya as 32. So, hindi siya accurate. Kaya kailangan din talaga merong thermometer to calibrate. Mamaya, luto po yung mga fishes. Or may mga sakit, kailangan nyo sila heater. Akala nyo nasa 30 degrees siya, tapos nasa 25 lang. Pwede hindi rin makakatulong yung para sa kanila. Before kayo mag-water change, i-turn off nyo yung heater mga 10 to 15 minutes. Before nyo siya i-on, wait din kayo ng 10 to 15 minutes kasi meron na ring mga nasasabugan ng heater. Hayaan nyo muna mag-adjust yung thermostat sa bagong temperature ng water para hindi mabigla, hindi siya sumabog. Per gallon, may appropriate watts, ilagay ko na lang din dito. Mag-search na din kayo guys, kasi itong mga info na to, na-search ko lang din to. Do your research din. Tatanungin nyo po kung kailangan po talaga ng heater. Yung iba sasabihin hindi, yung iba sasabihin oo, kasi iba-iba rin po tayo ng pananaw sa buhay. For me po, case-to-case basis. Depende na rin sa inyo yan. Kasi unang-una sa lahat, kuryente. Sinasabi nila malakas daw sa kuryente. Pero yung mga heater naman ngayon, nuwari nilagay nyo siya sa 28. And yung water nitong aquarium nyo is 26. So, naka-on lang siya hanggang ma-reach niya yung 28 degrees. Tapos pag na-reach niya na yung 28 degrees, magta-turn off na siya. Tapos kapag, kunwari, bumaba ulit yung water temperature, nag-27, mag-automatic on na siya ulit. Tapos pag na-reach niya na ulit yung 28, mag-automatic off na siya ulit. So, ganun po siya. Since indoor kami, lagi rin kami naka-aircon, kaya rin ako nag-heater. Kaya rin ako nag-heater kasi ginugroom ko sila, nagpa-power feeding ako. So kung mag-groom kayo and power feeding, kailangan nyo ng heater para bumilis yung metabolism nila. And if napansin nyo na hindi stable yung temperature, pa-fluctuate yung temperature no aquarium, possible din sila ma-stress kasi lamig-init, lamig-init. Nag-aircon kayo, tapos biglang papatayin nyo. Di syempre, lamig-init yun. So, nai-stress din sila. And pag na-stress sila, mas mabilis silang dapuan ng sakit. Hindi naman kayo nag-AC, tas summer naman ngayon. Wala naman sakit yung mga isda nyo. Pwede naman na wag na rin kayo mag-heater. So, case-to-case basis, guys. Bye!